Samahan niyo po akong basahin yung tekstong ating pagbabatayan ngayong gabi at makikita po natin ito. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Book of Matthew chapter 2 verses 1 to 12. Matthew chapter 2 verses 1 to 12. Ganito po ang sinasabi. Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, Where is he who has been born King of the Jews? For we have seen his star in the east, and have come to worship him. When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him. And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he inquired of them where the Christ was to be born. So they said to him, In Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophet, But you, Bethlehem, in the land of Judah, are not the least among the rulers of Judah, for out of you shall come a ruler who will shepherd my people Israel. Then Herod, when he had secretly called the wise men, determined from them what time the star appeared, and he had sent them to Bethlehem and said, Go and search carefully for the young child, and when you have found him, bring back the word to me, that I may come and worship him also. When they heard the king, they departed, and behold, the star which they had seen in the east went before them, till it came and stood over where the young child was. When they saw the star, they rejoiced with exceedingly great joy. And when they had come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented gifts to him, gold, frankincense, and myrrh. Then being divinely warned in a dream that they should not return to Herod, they departed for their own country another way. Yung review lang tayo ng konti po yung mga mensahe na ating narinig mula po nung unang linggo ng Disyembre. Yung unang linggo po ng Disyembre, ang binigay pong mensahe sa atin ni Pastor Pen ay tungkol sa pangako ng pagsilang, no? Yung prophecy about John the Baptist. Hindi ko po pahabain kung ano yung narinig natin kasi pwede naman po natin itong balikan sa ating Spotify at sa ating YouTube. At nung second week naman po, ang binigay sa ating mensahe ni Pastor Jethro is about Emmanuel, that God is with us. At kagabi naman po, yung ating narinig ay tungkol sa lugar ng kapanganakan ni Jesus, yung Bethlehem. Binigay po sa atin yung mensahe na kung paano natupad yung prophecy ng lugar ng kapanganakan ni Jesus. At ngayong gabi naman po ay ating pag-uusapan about the wise men. Dahil ang tema po natin ngayong gabi is the wise still seek the king. Kapag Pasko po mga kapatid, marami po tayong characters na nakikita o nababasa sa Christmas story. Kagaya po nung Belen na yun, no? At yun, yung mga yun. Yeah, meron po diyang, may nakikita po tayo diyang shepherds, may angels, may Mary and Joseph, at syempre, may Jesus, dahil siya po yung sentro ng Kapaskuhan. Pero isa po sa pinaka-mysterious ay ang wise men, o mas kilala rin po sa tawag na Magi. Bakit po sila mysterious? Marami pong kadahilanan. Ang ilan po sa mga ito, una, kulang po yung detalye sa Bible. Hindi po binanggit yung kanilang mga pangalan, yung kanilang exact number, yung edad, o kahit paano, kung paano po sila naglakbay. Ang alam lang po natin mula sa binasa po nating talata, sila ay nanggaling mula sa silangan. Kaya hanggang ngayon po marami pa rin yung haka-haka at nabigyan po sila ng pangalan, ng number dahil sa tradisyon. Pero konti lang po yung siguradong information. Pangalawa, hindi po malinaw yung kanilang pinanggalingan. Ayon po sa pag-aaral, yung salitang Magi po ay tumutukoy sa mga scholars, astronomers, tagapayo ng hari, o mga taong nag-aaral ng between ng stars, ng panaginip, at mga palatandaan. At sabi po dito, ayon sa pag-aaral, posibleng sila po ay galing sa Babylon, Persia o Media. At ito po, nung kapanahunan nila, itong mga lugar na ito ay kilala sa karunungan at pag-aaral
ng kalangitan, ng universe. Ibig sabihin po, itong mga wise men, hindi po sila ordinary travelers. Sila po ay mga highly educated men nung kanilang panahon. At pangatlo po, itong wise men po, sila ay tinuturing na outsider, no? Sila po ay outsider sa kwento ng Israel kasi hindi po sila Jews. Hindi po sila kasama sa religious community ng Israel. At dahil po dito, sila ay tinatawag na wala po sila dun sa chosen circle, no? Chosen people circle. At sa mata po ng mga Hudyo, sila ay mga Gentiles, dayuhan, at spiritually, labas sila doon sa pangako. Sa mata po ito ng mga Hudyo. Pero sila po yung unang naitalang Gentiles na kumilala kay Jesus bilang hari. And Matthew includes them early in his gospel because they show us how the world should respond to Christ. At ngayong gabi po, titingnan natin yung Matthew chapter 2 na binasa po natin kanina to see 4 marks of a wise man. 4 na katangian po ng taong tunay na nakakilala kay Jesus. Una, wise men seek the king. Magbabanggit lang po ako ng mga ilang verses, i-highlight ko lang po yung mula sa talatang ating binasa. Sa verse 2 po sabi dito, "Where is he who has been born king of the Jews? For we have come to worship him." Yung story po ng Magi, it begins with the question, where is he? A question that reveals hunger, urgency, and pursuit. Hindi po sila nagtanong out of curiosity or boredom o dahil meron silang mga assignment. They sought him because their hearts were awakened by God. Sabi nga po sa John chapter 6 verse 44. John chapter 6 verse 44. "No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up at the last day." At dito po sa paglalakbay ng mga Magi, makikita natin yung katotohanan na hindi po naging madali yung kanilang paglalakbay at paghahanap sa tunay na hari. Because their search required distance. Yung mga Magi po, they didn't just look for Jesus. Binanggit nga po natin kanina na wala pong nakatalang biblical reference na magsasabi kung saan sila nagmula. Pero naglakbay po sila, maaaring sila ay naglakbay ng daang-daang kilometro, possibly thousands of kilometers. Kagaya po ng sinabi ni Ate Presi kagabi, ni Sister Presi, tungkol sa pag-travel ni Mary papuntang Bethlehem galing ng Galilee. Dahil nung panahon po nila ay walang kotse, walang eroplano, walang GPS, walang expressway. At ang possible mode of transportation po ng mga Magi ay maaring camel, by horse, or even by foot. At sigurado pong mahaba ang kanilang naging biyahe at mainit ang disyerto. Yung mga nagtrabaho po at nanggaling sa Middle East ay makaka-relate po dito dahil naramdaman po nila yung init ng disyerto. Maalikabok po ang daan. At delikado po ang ruta. Dahil po yung ruta noong panahon na yon ay meron na rin po mga bandido, no, na maaring sa kanilang pagdaan sa lugar na yon ay sila ay patayin or sila ay pagnakawan. Pero sa kabila po nito, ano po yung sinabi nila? Sabi po dun sa last part ng verse 2, "We have come to worship Him." Hindi po sila napigilan ng pagod, ng layo, ng panganib. Dahil kapag tunay po nating gusto ang Diyos, hindi ka mapipigilan ng anumang distansya. Sabi po sa Jeremiah chapter 29 verse 13. Jeremiah chapter 29 verse 13. "And you will seek me and find me when you search for me with all your heart." Sa atin mga kapatid, kapag may gusto tayong puntahan, for example, concert ng mga paborito nating celebrity, or sale, or special event, o trip na gustong-gusto po nating puntahan. Kahit traffic, kahit umuulan, kahit malayo, kahit gabi pa o madaling araw tayong magbiyahe, itinutuloy po natin. Bakit? Dahil kung nasaan ang desire mo, doon pupunta ang mga paa mo. Ganito rin po yung wise men. Their desire dictated their direction. Hindi po dahil sa kung ano ang hinahanap nila. Naghahanap po sila
ng giver at hindi nila hinahanap ang gift. Sa panahon po natin ngayon, marami yung naghahanap ng blessing. Pero kakaunti ang naghahanap ng blesser. Marami ang naghahanap ng Christmas gifts. Pero kakaunti ang naghahanap ng Christ of Christmas. But the wise still seek Him. Kahit mahirap, kahit malayo, kahit may hadlang. Even the Magi's search required discernment. Discernment po mga kapatid, no? Kasi hindi naman po alam ng Magi ang lahat. Hindi po nila alam yung eksaktong lugar ng kapanganakan ni Jesus. Hindi rin po nila alam yung itsura ni Jesus. At lalong hindi po nila alam yung buong plano ng Diyos. Pero may isang liwanag po na ibinigay sa kanila ang Diyos. Ito po yung, pinasa natin sa kanina sa talata, yung star. At nung nakita po nila yung star, ano po yung ginawa nila? Sinundan nila yung liwanag na meron sila. Ayon po sa talatang binasa natin, no, as per biblical text na nakita natin, twice po na nakita o nagpakita sa mga Magi yung star. Una po ay nung nasa east sila at pangalawa ay yung pagkakita nila pagkatapos nilang makita si King Herod. At sa pagkakita po nila sa star, hindi po nila hiningi sa Diyos yung buong mapa. Ang hiningi lang po nila ay guidance. At yun yung binigay ng Diyos sa kanila. Enough light for their next step. Parang katulad po ng ating mga headlights, ng ating mga sasakyan. Kapag bumabiyahe po tayo sa gabi, hindi po natin nakikita yung buong highway. Pero enough light po yung ibinibigay ng headlights para makita natin yung mga susunod na ilang kilometro na ating lalakbayin. Ganito po yung guidance ni Lord. Hindi po niya agad ibinibigay sa atin ang buong plano, pero binibigyan niya po tayo ng sapat para sumunod ngayon. Step by step, hindi biglaan. Sabi po sa Psalms 119 verse 105, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Sapat po na liwanag muna yung ibinigay niya sa ating mga paa bago niya po ipakita sa atin yung buo nating landas, buo nating daan. Minsan po sa buhay natin, hindi man po natin naiintindihan ng lahat, hindi man clear ang future, hindi man natin alam yung susunod na chapter. But if we follow the light we have today, God will give more light tomorrow. Amen po ba? At mga kapatid, mapapansin din po natin na habang hinahanap po ng wise men ng hari, hindi lang po sila tumigil sa paghanap. Naghanap po sila upang sumamba. Because true seeking always leads to worship. At kapag tunay po nating hinahanap si Jesus, hindi po tayo magtatapos lang at hihinto sa information. We will move toward adoration. Kaya nga po ang ating pangalawang katangiang titingnan, wise men worship the King. Sa verse 11 po na ating binasa, they fell down, ang sabi po dito. They fell down and worshipped Him. Yung journey po ng Magi doesn't end with discovery. It ends with devotion. At yung goal po nila is not just to find Jesus. Their goal was to worship Him. Hindi po sila basta travelers na naghahanap lang ng information. Sila po ay mga worshipers na naghahanap ng relation. At sa dulo po ng lahat ng kanilang pagod, ng panganib, paglalakbay at paghihintay, nung nakita po nila si Jesus, ano po yung ginawa nila? They bowed down. At ito pong pagyuko nila ay hindi simpleng gesture. Dahil sa kultura po nila, bowing is an act reserved only for kings and divine beings. At yung mga Magi po, they worship Jesus despite appearances. Imagine nyo po yung scenario. Imagine natin yung scenario. Yung nadatnan ng mga Magi, walang palasyo, walang koronang kumikislap, walang trono, walang royal guards. At yung setting po hindi palace, kundi isang humble house. Ayon pa rin po sa verse 11,
And when they had come into the house, no? When they had come into the house. Ibig sabihin po nito, it's a simple home. It was a simple home, not a royal hall. Yung nadatnan po ng mga magi o ng wise men ay hindi po hari na may decree, kundi isang bata. Yung nadatnan po nila ay hindi tagpo ng karangyaan, kundi tagpo ng kababaan. Siguro po kung tayo ang nandun, baka nagdadalawang isip tayo. Ito ba talaga ang King of the Jews? Ganito ba talaga ka-unexpected ang plano ng Diyos? Pero sila, they bowed. Yumuko, walang reklamo, walang duda, walang kondisyon. Bakit po? It's because faith recognizes greatness even when it is wrapped in weakness. Yung pananampalataya ay nare-recognize yung greatness, yung kapangyarihan, kahit ito ay nababalot ng kahinaan. Because faith sees what eyes cannot. Ayon po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, 2 Corinthians chapter 5 verse 7, for we walk by faith and not by sight. Gaya po ng pagmamahal ng parents sa kanilang newborn child, no? Sa mga parents po dito, nung isinilang ang inyong mga anak, ang ating mga anak, wala pa man silang achievements, no? Wala pa man po silang nagagawa, hindi pa nakakapag-prove ng kahit ano, pero mahal na mahal na. Because love doesn't wait for performance. Love recognizes identity. Ganyan din po sumamba itong mga magi na to kay Jesus. Not because of what He had done, but because of who He is. Ipinapakita po sa atin dito na ang tunay po na pagsamba ay hindi nakabase sa kung ano yung ating nakikita, kundi sa pagkilala. Hindi po sapat yung tumingin mula sa malayo. Hindi sapat yung alam ko na yan. Hindi sapat yung narinig ko na yung tungkol kay Jesus. Dahil yung mga magi po, they didn't send representative. Hindi po sila nag-send lang ng messages na, uy, congrats sa birth. Ganyan. They didn't keep their distance. They didn't settle for admiration. They didn't turn distant curiosity. They turned distant curiosity into intimate worship. They moved their feet so they could bow their hearts. They worship personally. Para po sa Magi, worship was not a concept, it was a commitment. Hindi po sila nakontento lang sa impormasyon na nalaman nila tungkol kay Jesus at hindi rin po sila tumigil doon sa prophecy na kanilang nalalaman. Hindi rin po sila nahinto doon sa star na nakita nila. Information drew them, but only personal encounter satisfied them. They came personally. They bowed personally. They worshiped personally. They offered gifts personally. They worshiped the king not through a messenger, but through their own surrendered hearts. Sabi nga po sa Psalms chapter 27 verse 8. Psalm chapter 27 verse 8. When you said, seek my face, my heart said to you, your face, Lord, I will seek. Ipinakikita po sa atin dito that worship must come from our heart, our choice, and our response. Ito po yung essence of real worship, not second-hand, not inherited, not forced, not borrowed, but personal. And until worship becomes personal, it will never be powerful. Kapag ang pagsamba po ay naging personal, hindi po ito mananatiling emosyon na lamang. Dahil po yung puso ng tunay na sumamba ay kusang kumikilos. No? Hindi lang po tayo dapat yumuyuko, kundi nag-aalay. Hindi lang po damdamin ng pinaiiral, kundi desisyon. At dito po makikita natin yung malinaw na ebidensya ng personal na pagsamba. Dahil ang pangatlo pong katangiang ating titingnan, wise men honor the king.
Sa verse 11 pa rin po. When they had opened their treasures, they presented gifts to him. The posture of their hearts led to the opening of their treasures. Their worship naturally overflowed into honor, because real worship always lead to real surrender. At yung gifts po nila ay nagde-declare who Jesus is. At yung gifts po nila ay hindi random gifts. Hindi po ito binili through impulse buying. Hindi rin po ito yung bahala na. Each gift was a prophetic declaration of Jesus' identity and his mission. Yung gold, it's for a king. A gift fit only for royalty. A statement that Jesus is not just a child. He is the rightful ruler. He is king. Sinasabi po sa Revelation chapter 19 verse 16. Revelation chapter 19 verse 16. And he has on his robe and on his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. Yung gold po ay nagre-remind sa atin, no? We honor him as our king. We honor Jesus as our king. Ang frankincense, ang second gift, is for a priest. Yung frankincense po was used in a temple worship offered in the presence of God. Ito rin po ay symbol of prayer and intercession. This declared Jesus as our high priest, the ones who brings sinful people like us back to a holy God. Sabi po sa Hebrews chapter 4 verse 14. Hebrews chapter 4 verse 14. Seeing then that we had a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our confession. Sinasabi po dito, we have a great high priest, Jesus, the Son of God. Yung frankincense po reminds us we can approach God boldly through Jesus, through him. Yung myrrh is a gift for his death. Yung myrrh po ay ginagamit, o myrrh ay ginagamit po sa embalming. No? Imagine giving a child something used in burial. Kung kayo po ireregaluhan nito, anong mararamdaman nyo? Buhay pa kayo, pinapatay na kayo. But even as a baby, no, pinapakita po sa atin ito, that even as a baby, his mission was very clear. He came to die for our sins. Kagaya po ni Nicodemus, no, sa book of John, nung binigyan niya ng mixture of myrrh and aloes si Jesus for his burial. Yung myrrh po, it reminds us that Jesus' death was purposeful and not accidental. Si Jesus lang po yung baby na ipinanganak para mamatay not because of weakness, but because of purpose. His crib pointed to his cross, and his cross points to our salvation. Pero pansinin po din po natin na hindi lang po symbolic yung kanilang gifts. Valuable din. Mahal. Rare. Treasured. Because honor is not just about meaning, it's about sacrifice. And their gifts were their best. Yung gold, frankincense, and myrrh na binabanggit po sa chapter 2 ng Matthew. These were not extras. Hindi po ito tira-tira nila. Hindi po nila ito binili sa bargain. Hindi rin po ito yung kung ano lang ang meron sila. These were treasures, expensive, costly, significant. So why give something valuable? Bakit tayo magbibigay ng napakamahal? Because when we recognize who Jesus is, our heart naturally produces our best. Sana po ganun, no? Na kapag nakilala natin si Jesus, ibigay yung best natin. Because real worship is not convenience, it is costly. Naalala niyo po ba yung story ni King David nung bibili niya yung lupa para pagtayuan ng templo sa 2 Samuel? Ang sabi niya po doon, I will not offer that which cost me nothing. Kasi po yung worship is not real until it costs us something. Kaya nga sa buhay natin mga kapatid bilang mananampalataya,
What is our gold? What is our frankincense? And what is our myrrh? Is it our time? Is it our talents? Is it our obedience? Is it our worship? Is it our generosity? Or is it our priorities? Ang tanong din po minsan ay hindi yung ano ang meron tayo, kundi ano ang ibinibigay natin kay Jesus. Because we can give something without honoring. But we cannot honor without giving something that matters. Ulitin ko po mga kapatid. Because we can give something without honoring, but we cannot honor without giving something that matters. Because faith sees what the eyes cannot. At yung mga magi po pagkatapos nilang sumamba, pagkatapos po nilang magbigay, pagkatapos po nilang ibigay yung kanilang pinakamahusay, something happened. Something so powerful that it didn't just touch their hearts. It changed their direction. Literal, spiritual, life-altering. Because every true encounter with Jesus leads to obedience. At nasa panghuli na po tayo mga kapatid. Kapit lang po. Ang pang-apat pong katanging ating titingnan, wise men obey the king. Sabi po sa Matthew chapter 2 verse 12, then being divinely warned in a dream, they departed for their own country another way. Nag-highlight lang po ako mga kapatid. Pero tingnan po natin yung pattern. No? Notice the pattern. They came one way, they left another way. Ito po ay hindi simpleng geography. Although mahina po ako sa geography. It is a spiritual reality. The presence of Jesus doesn't just inspire worship. It demands obedience. Pero before po natin tingnan ito spiritually, we must first understand it literally. Because Matthew wants us to see, yung obedience po ng Magi was not symbolic. It was specific, practical, and immediate. Dahil kung ano po yung nangyari habang sila ay nasa daan, mattered. Dahil nire-reveal po nito kung ano na yung nabago sa kanilang mga puso. Tingnan po natin yung literal meaning. No? Sinasabi po dito sa ating tekstong binasa that Magi traveled from the east to Jerusalem following the star. Sabi po sa verse 1, now after Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, where is he who has been born King of the Jews? For we have seen his star. At sa mga talata rin po, kung pagpapatuloy natin ang pagbasa, sinabi po, nung sila ay pinatawag ni King Herod, Herod commanded them, bumalik kayo sa akin at i-report nyo kung nasaan ang bata. Sabi po sa verse 8, bring back word to me. Pero nag-intervene po yung Diyos sa pamamagitan ng panaginip. Binigyan po sila ng warning, do not go back to Herod. Sabi po sa dulo ng verse 12, that they should not return to Herod. Dahil yung plano po ni Herod, kung ipagpapatuloy po natin sa verse 13, sinasabi po doon, sa huling bahagi ng verse 13, yung plano ni Herod is to destroy, not to worship. Sabi po dito, Herod will seek the young child to destroy him. Kaya po itong mga wise men, they made a defining choice. They obeyed God over Herod. They obeyed truth over pressure. And they obeyed the king over the king of men. Sabi po sa Acts chapter 5 verse 29. Acts chapter 5 verse 29. We ought to obey God rather than men. We ought to obey God
rather than men. And because of that obedience, yung pagsunod ng mga Magi, they went home a different way. Doon po natapos yung ating binasa sa 12. Sabi po dito, then being divinely warned in a dream that they should not return to Herod, they departed for their own country another way. Mga kapatid, malinaw po na ipinapakita sa atin yung literal na kwento. Nagbago yung ruta ng Magi dahil pinili po nila ang sumunod sa babala ng Diyos. Pero yung kwento po nila ay hindi lang tungkol sa daan na iniwasan, kundi tungkol sa hari na pinili. Pinili po nila ang sumunod sa Diyos. At kapag nagbabago po yung sinusunod natin, natural din na nagbabago ang direksyon natin. Yung physical po na pag-iwas kay Herod ng mga Magi ay patunay ng mas malalim na desisyon sa kanilang mga puso. At pinili nila na may bagong mamumuno sa kanilang buhay. At dito po makikita natin na ang kwento ng Magi ay hindi lang historical account. Ito po ay spiritual truth para sa ating lahat. This wasn't just a change of route, it was a change of lordship. Herod represents the world's voice na parang sinasabing, follow me, do what I say. Sumunod ka sa sistema ng mundo. But God gave a new direction, and the wise men followed. This is always the result of true encounter with Christ. Marami pong nababago. Nababago ang direksyon, ang choices, ang behavior, at ang path. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. If anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Sabi nga po, you cannot meet the king and walk away the same. Pag na-meet mo na yung tunay na hari, hindi ka nalalakad sa dati mong nilalakaran. Kagaya po ng mga Magi. They came curious. They left convinced. They came seeking. They left surrendered. They came following a star. They left following God's voice. Sabi po sa John chapter 10 verse 27, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Kaya nga tayo bilang mananampalataya. If worship doesn't change our direction, if worship doesn't change our decisions, if worship doesn't change our priorities, and if worship doesn't change our lifestyle, then maybe mga kapatid, what we had wasn't worship. Maybe it was only admiration. Maybe it was only inspiration. Or maybe it was just simply information. Because admiration touches emotions. Kapag may gusto tayong makita na ina-admire natin, touch na touch tayo at happy-happy tayo pag nakikita natin sila. But worship transform direction. Yung real encounter with Christ will always lead to a new path. And you cannot kneel before the King and rise to walk the same road. And when Jesus becomes king in our heart, yung old path po is no longer an option. At para po sa ating mga mananampalataya, yung kwento po ng wise men ay hindi lang Christmas story. Ito po ay salamin ng tunay na buhay ng Kristiyano. Ang pagsunod po kay Jesus ay hindi nagtatapos lang sa kilala ko na siya. Hindi po ito isang moment lang ng salvation. Hindi po ito isang beses lang ng desisyon. Ito po ay habang buhay na paghanap, pagyuko at pagsunod. Yung wise men po ay mga taong may alam na. Meron na po silang pinanghahawakang prophecy.
Meron po silang star na nakita. At meron po silang informasyon na nalalaman tungkol sa hari. Pero hindi po sila tumigil doon. They kept seeking kahit malayo. They kept traveling kahit mahirap. They kept worshiping kahit walang kasiguraduhan. And they kept giving kahit mahal ang halaga. They kept honoring kahit hindi po ito popular. And they kept obeying kahit may panganib sa kanilang paglalakbay. Kaya nga ngayong Pasko, ang pinakamahalagang tanong na maaari nating itanong sa ating mga sarili, sa ating mga kapatid, o sa kahit sinong nakikita natin sa labas ng building na ito. Hindi po yung tanong na, Christian ka ba? Kundi, nagpapatuloy ka pa ba? Hinahanap pa po ba natin si Jesus o kampante na po tayo sa alam lang natin tungkol sa Kanya? Personal pa po ba yung worship natin o naging routine na lang na walang puso? Best pa po ba yung binibigay natin sa Diyos o kung ano lang yung natira? Mabilis pa po ba yung obedience natin o may kondisyon? May timing muna. May convenience muna. Dahil ang tunay na panganib po ng isang Kristiyano, bilang isang Kristiyano ay hindi yung kakulangan ng kaalaman, kundi yung sobrang familiarity. Familiarity na alam po natin yung kwento, pero minsan wala na po yung wonder. Marami po tayong minememorize na Bible verse, pero kulang yung tunay na surrender sa ating mga puso. Meron pong worship song sa ating mga labi, pero delayed po yung obedience natin sa ating mga buhay. Pero yung wise men po, ay nagturo sa atin ang tamang rhythm ng Christian life. Seek Him, bow before Him, honor Him, obey Him. At kapag ganito po yung naging rhythm ng buhay natin, sigurado pong may mangyayaring pagbabago. Hindi lang po yung direksyon nating nilalakaran, kundi yung direksyon ng ating mga puso. Dahil ang taong tunay po na nakatagpo kay Jesus ay hindi na kayang bumalik pa sa kanilang dating daan. At tulad po ng wise men, nawa po yung buong buhay natin ay patuloy na magpahayag, hindi lang sa Kapaskuhan, kundi araw-araw, i-declare natin, we have come to worship the King. We have come to worship the King. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa mga characters sa Biblia na iyong ginamit at patuloy na ginagamit upang kami ay mapalakas sa aming pananampalataya, mapalago sa aming espiritual na pamumuhay. Lord, huwag mo kaming hayaan na makontento lang sa kung ano yung alam namin tungkol sa iyo. Naway gawin mong kaming katulad ng mga wise men. May mga pusong patuloy na naghahanap sa iyo. Mga tuhod na patuloy na lumuluhod sa iyo. Mga kamay na handang magbigay ng aming pinakamabuti. At mga buhay na mabilis sumunod sa iyo. Tulungan mo po kaming lumakad kasama ka, hindi lang tuwing Pasko, kundi sa bawat season ng aming buhay. Dahil ikaw ang aming hari, and we have come to worship you. Ikaw lamang ang aming sasambahin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.